sa rurok ng kanyang kasikatan, tila walang hanggan ang liwanag na bumabalot sa isang batang Pilipina na kayang patahimikin ang buong mundo sa isang mataas na nota. Kilala noon bilang Charis Pempenko, ang boses na iyon ay tumawid ng karagatan, umakyat sa mga entabladong bihirang marating ng isang Asian artist at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng modernong pop music. Sa bawat pag-awit niya, tila may kwentong hinuhugot mula sa hirap, pangarap at determinasyon. Ngunit gaya ng maraming kwento sa showbiz, ang kasikatan ay may kapalit, may anino ang bawat spotlight, at sa likod ng palakpakan, may katahimikang unti-unting lumalamon. Unti-unting naglaho si Charis sa mata ng publiko at naiwan ang tanong. Saan nga ba napunta ang boses na minsang tinawag na isa sa pinakamahusay sa mundo? At higit sa lahat, ano na ang buhay niya ngayon? Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong nito sa aming mga content creators. Salamat po. Ang simula ng kwentong ito ay pamilyar sa maraming Pilipino. Isang batang lumaki sa hamon ng buhay, hinubog ng kahirapan at pag-asang makaalpas sa araw-araw na pagsubok. Sa murang edad, natutunan ni Charis na ang talento ay hindi lamang regalo kundi sandata. Ang bawat paligsahan sa telebisyon ay hindi lamang laban para sa tropeyo, kundi laban para sa kinabukasan. Sa maliliit na entablado, sa mga barangay show, at sa mga studio na puno ng kaba at pangarap, doon unti-unting hinasa ang kanyang kakayahan. Ang kanyang boses ay hindi karaniwan, may lakas, may emosyon, at may lalim na bihirang marinig sa isang bata. Hindi ito boses na basta nagpapakita ng galing. Ito ay boses na may tinadalang bigat ng karanasan. Sa pag-usbong ng internet at YouTube, lalong lumawak ang saklaw ng kanyang talento. Ang mga cover niya ng mga awiting mahirap kantahin ay kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga simpleng video, umabot ito sa mga mata ng mga international producer at manonood. Sa isang iglap, ang batang minsang nangangarap lamang ay naging simbolo ng pag-asa. Ang pagpasok niya sa pandaigdigang entablado ay parang isang panaginip na pinaghirapan at pinaniwalaan ng marami. Naanyayahan siya sa mga programang pinapanood ng milyon-milyon. Nakatrabaho ang mga respetadong personalidad sa musika at naging bahagi ng mga proyektong dati tila imposibleng maabot ng isang Pilipino. Ang kanyang pag-appear sa mga international show at serye ay hindi lamang personal na tagumpay, kundi tagumpay ng buong bansa sa mata ng mundo. Para sa marami, siya ang patunay na ang talento ay walang lahi at walang hangganan. Ngunit habang umaangat ang karera, mas lalo ring tumitindi ang pressure. Sa likod ng bawat tagumpay, may inaasahang imahe na kailangang panatilihin. Sa mundo ng showbiz, hindi sapat ang talento. Kailangang tugma ka sa molde na itinakda ng industriya. May inaasahang pananamit, kilos, pananalita, at personalidad. Ang bawat galaw ay sinusuri, ang bawat salita ay binibigyang kahulugan. Para kay Charis, unti-unting nagiging mabigat ang mga inaasahang ito. Habang patuloy ang paglabas ng mga album at performances, may bahagi ng kanyang sarili na hindi niya maipahayag. May mga damdaming kinikimkim, may mga tanong na walang kasagutan, at may pakiramdam na tila may kulang sa kabila ng lahat ng tagumpay. Sa labas, siya ay hinahangaan at pinalalakpakan. Ngunit sa loob, may katahimikang hindi marinig ng madla. Ang mismong bagay na nagdala sa kanya sa tuktok, ang spotlight, ang siya ring unti-unting naglalayo sa kanya sa sarili niyang identidad. Habang lumilipas ang panahon, napansin ng publiko ang unti-unting pagbabago. Mas kaunti ang malalaking international projects, mas bihira ang paglabas sa telebisyon, at mas tahimik ang balita tungkol sa kanyang karera. Para sa ilan, mabilis ang naging husga. May nagsabing nalampasan na raw siya ng panahon. May nagsabing nagbago na ang panlasa ng industriya at may nagsabing isa lamang siyang bituin na mabilis ding nawala. Sa showbiz, mabilis magpalit ng atensyon ng publiko at madalas walang puwang ang mga tanong tungkol sa pinagdadaanan ng isang tao. Ngunit sa likod ng mga haka-haka, may mas personal at mas masalimuot na dahilan. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting hinaharap ni Charis ang kanyang sarili. Dito nagsimula ang isang mahirap ngunit mahalagang proseso ng pagtanggap at pag-unawa. Sa loob ng maraming taon, dala niya ang bigat ng inaasahan ng iba, pamilya, industriya at publiko. Bata pa lamang siya ay may responsibilidad na agad na ipinataw sa kanyang balikat. Ang tagumpay ay naging obligasyon at ang obligasyon ay naging pasanin. Sa puntong iyon, napagtanto niyang hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay na hindi tugma sa kanyang pagkatao. Ang desisyong ito ay hindi basta-basta, lalo na para sa isang taong lumaki sa mata ng publiko. Ang bawat hakbang palayo sa dating imahe
ay may kaakibat na takot. Takot na hindi natanggapin, takot na mawalan ng suporta, at takot na tuluyang mabura sa industriya. Dumating ang sandaling pinili niyang magsalita ng totoo. Ipinakilala niya ang sarili bilang Jake Cyrus. Isang desisyong umani ng sari-saring reaksyon. May umunawa, may sumuporta, at may mariing tumutol. Para sa ilan, ito ang simula ng tuluyang pagkawala niya sa showbiz. May mga nawalang endorsements, may mga proyektong hindi natuloy, at may mga pintong tuluyang nagsara. Sa isang industriyang sanay sa nakasanayang imahe, ang pagbabago ay madalas itinuturing na panganib. Ngunit para kay Jake, ito rin ang simula ng isang bagong yugto. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pagbabago ng pangalan. Ito ay pagbabago ng direksyon ng buhay. Mula sa isang artist na hinuhubog ng inaasahan ng iba, naging isang tao siyang mas pinipiling unahin ang katotohanan. Sa halip na habulin ang dating antas ng kasikatan, mas pinili niyang ayusin ang sarili. Ang katahimikang dulot ng paglayo sa spotlight ay naging pagkakataon para sa paghilom. Sa mga sumunod na taon, nanatili ang musika sa kanyang buhay, ngunit nag-iba ang anyo nito. Hindi na ito ang musikang dinisenyo para sa malalaking charts at awards. Ito ay musika na mas personal, mas raw at mas tapat. Sa pagsusulat at pag-awit, hinahayaan niyang magsalita ang kanyang karanasan, ang sakit, ang pagkalito, ang galit, at ang unti-unting pag-asa. Para kay Jake, ang musika ay hindi na lamang propesyon, kundi paraan ng pag-unawa at pakikipagkasundo sa sarili. Kasabay nito, nagbago rin ang kanyang relasyon sa publiko. Kung dati ay halos lahat ng galaw ay nasa mata ng media, ngayon ay mas pinipili niyang kontrolin ang kanyang espasyo. Sa social media, makikita ang mas simpleng pamumuhay, mga sandali sa studio, tahimik na rehearsal, at personal na refleksyon. Walang ingranding eksena, walang pilit na drama. Isang artist na mas komportable sa kanyang katahimikan, kahit pa nangangahulugan ito ng mas kaunting ingay. Marami ang nagtatanong kung nasaan na ba siya ngayon sa industriya. Ang sagot ay hindi madaling ilagay sa isang kahon. Hindi na siya ang batang mga awit na inaasahang sumunod sa dikta ng industriya. Siya ay isang independent artist na patuloy na hinahanap ang sariling tinig. May mga proyektong inilabas na mas intimate at mas malapit sa kanyang pinagdadaanan. Maaaring hindi ito kasing ingay ng dati, ngunit para sa kanya, mas mahalaga ang katapatan kaysa kasikatan. Hindi rin maikakaila ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ang bigat ng pagiging breadwinner sa murang edad, ang pressure ng pandaigdigang entablado, at ang pakiramdam na hindi ka lubos na tanggap ay mga karanasang hindi madaling kalimutan. Ang mga ito ay humubog sa kanyang pananaw sa tagumpay at kabiguan. Sa mga panayam, makikita ang mas maingat at mas malalim na pagninilay. Hindi na siya nagmamadali. Natutunan niyang hindi sukatan ng halaga ang dami ng views o laki ng entablado. Sa labas ng musika, mas pinahalagahan ni Jake ang personal na kapayapaan. Ang kanyang araw-araw na buhay ay mas simple kumpara noon. Mas maraming oras para sa sarili, para sa mga taong tunay na sumusuporta, at para sa paghilom ng mga sugat na matagal nang kinimkim. Ang dating batang hinahabol ang pangarap ng buong pamilya ay ngayon isang adulto na pinipiling unahin ang sariling kapakanan, kahit pa ito ay salungat sa inaasahan ng iba. Para sa mga nag-aabang ng isang ingranding comeback, maaaring mali ang inaasahan. Hindi na ito tungkol sa pagbabalik sa dating imahe o sa muling pag-abot ng parehong antas ng kasikatan. Ang mas mahalaga ay ang patuloy na pag-usad bilang isang taong buo. Sa ganitong pananaw, masasabi na hindi siya nawala. Nagbago lamang ang direksyon ng kanyang paglalakbay mula sa paghahabol sa palakpakan tungo sa paghahanap ng kapayapaan. Ang kwento ng pagkawala ni Charis Pempenko sa showbiz ay hindi simpleng kwento ng pagbagsak ng isang bituin. Ito ay kwento ng isang taong piniling lumayo sa ingay upang marinig ang sariling tinig. Sa isang industriyang madalas inuuna ang imahe kaysa kalusugan ng tao, ang kanyang desisyon ay nagsisilbing paalala na may buhay sa labas ng spotlight at may halaga ang pagiging totoo kahit pa hindi ito popular. Kayon, bilang Jake Cyrus, patuloy ang paglalakbay. May mga kantang isinusulat, may mga ideyang unti-unting hinuhubog at may mga pangarap na mas personal kaysa dati. Hindi na kailangang ipagsigawan ang bawat tagumpay. Maaaring hindi araw-araw nasa balita ngunit buhay ang musika sa kanyang puso. Ang dating batang hinangaan ng mundo ay ngayon isang artist na mas kilala ang sarili, mas tanggap ang kahinaan at mas buo bilang tao. Sa huli, ang pagkawala niya sa showbiz ay maaaring tingnan bilang pagkawala ng isang imahe. Ngunit kapalit nito ay ang pagkakabuo ng isang pagkatao.
At kung may aral mang iiwan ng kanyang kwento, iyon ay ang katotohanang minsan, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang palakpakan ng madla, kundi ang katahimikan, kalayaan, at lakas ng loob na piliing maging totoo sa sarili, kahit pa ang kapalit nito ay ang paglayo sa liwanag na minsan ay kanyang tinirhan.